So, ibig sabihin niyan, ito, na dati ang charge niya is itong ating power wall na 24 volts. Ngayon, ililipat ko siya doon sa ating Gentile power battery. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Hapon na nga guys, no? So, around 5:31 PM na. At kung check naman natin yung ating mga solar charge controller sa ating Wi-Fi monitoring, no, sa ating solar app, is ito siya guys. So, MA series sa kaliwa, MC series sa kanan. So, makikita nyo dito na parehong wala ng power na nanggagaling sa ating solar panel. 0 watt na pareho. No, ibig sabihin yan guys, kung meron man tayong pinaplanong game plan ngayon is hindi na makakapekto sa ating solar harvest. At ayun na nga ang gagawin natin ngayon guys, no. So meron naman tayong mini game plan, no. Kasi ito nga, may naisip kasi ako, no. Ito yung pinakamalupit natin na inverter. Samdom 3 kilowatt inverter, no. 24 volts 3 kilowatt inverter, no. Which is pinartner natin do sa pinakamalupit nating battery. Gentile power, dalawang 12 volts 280 ampere hour pinag-series naging 24 volts. No, sila yung magka-partner. Ngayon, ang kulang na lang dito is yung pinakamalupit nating solar charge controller. So, sa lahat ng solar charge controller ko, based sa aking review lang, ang pinakamalupit, tingin ko itong SRNE MA series. No? In which ngayon, hindi siya yung solar charger nitong Gentile. Ang solar charger ng Gentile natin is yung ating EP-Ever solar charge controller. So, ang plano natin ngayon is pagpapalitin natin ng charger. So, ito ang gagawin kong charger ng aking Gentile power. No? Kaya lang may challenge guys kasi itong ating SRNE MA series is masyado siyang malaki. No? Yung width nito is malapad, hindi kasya dito sa space na meron si EP-Ever. No, kung pagpapalitin ko man sila ng location. So, ang napag-isipan ko is ikikip ko na lang yung dati nilang location which is yan pa rin siya. Ang gagawin na lang natin is hahabulin na lang natin siya doon sa linya ng wire, no? So, ibig sabihin niyan, ito na dati ang charge niya is itong ating power wall na 24 volts. Ngayon, ililipat ko siya doon sa ating Gentile power battery, no? And then, pag nawala siya dito, ang gagawin ko naman charger nitong ating power wall na 24 volts is yung ating MC series. No? So, ibig sabihin niyan, itong ating Gentile power partner sa SRNE and yung SRNE is nakakonect yan sa ating JA solar panel, dalawang 610 watts. Ito naman power wall, naka-partner sa ating MC series, which ang solar panel natin dyan is yung ating dalawang Jinko Tiger Neo na 200 watts. Ayun, nakuha nyo naman yung gusto natin mangyari ngayon, no? So, gusto nating gumawa ng pinakamalupit na solar setup based doon sa kung anong meron tayo. So, simula sa pinakamalakas na panel, yung JA solar panel, ipapartner natin doon sa pinakamalakas kong solar charge controller, itong SRNE MA series, and then ipartner natin sa Gentile na pinakamalakas nating battery, no? 24 volts, 280 ampere hour yan. And huli is yung pinakamalakas nating inverter. 3 kilowatt, 24 volts, Samdom toroidal inverter. Basically, sa game plan natin ngayon is walang aparato dito na mababago ng posisyon. So, ang tanging gagalawin lang natin is yung ating mga wiring connection. So, unang-unang mababago dyan guys is yung wiring connection from SRNE MA series, no? Ang mangyayari dyan is papunta na yung kanyang i-charge dito sa ating Gentile power battery. Then, pangalawa is yung SRNE MC series, no? Ang kanya nang i-charge, no, ay yung ating LB Topsun power wall. Tapos, itong ating EP-Ever solar charge controller in which
dati is dalawa sila, no, magkasabay na ginagamit natin na solar charger para dun sa ating JA solar panel. Ngayon is gagawin na lang natin siyang reserve na solar charge controller. So ito, baling SRNE tsaka itong EP-Ever is pareho sila ng connection sa panel side at sa battery. No? So just in case magkaroon ng problema yung SRNE, nagloko yung function niya, no, or nasira siya, sasaluhin ngayon ng ating backup solar charge controller, no, yung responsibilidad para i-charge yung ating GenType power. Kaya as is siya, dyan pa rin siya, pero hindi ko siya i-on. Na i-off muna natin yung mga circuit breaker nitong ating EP-Ever. At dahil nga magagabi na nga guys, no, 5:56 PM na guys, no, sisimulan ko na ngayon yung pagre-rewiring nito. So, isa lang pala yung kailangan nating wire size dito sa ating gagawing rewiring, no, in which ang gagamitin natin is yung AWG6 wire or 16mm squared solar wire, no. So, bumili ako ng additional wire para dito sa ating gagawing rewiring, in which roughly estimate ko is kailangan ko lang around 3 meters, no? Tig 3 meters na red and black wire. And syempre, kailangan natin ng terminal connectors. So, babalitaan ko na lang kayo pag ayos na yung ating setup. Much later. Ito na nga, no? 7:55 PM na. Natapos na natin yung pagre-rewiring natin. So, unahin muna natin dito sa SRNE MA series, no? Yung negative and positive line niya, ito, going to battery. Yung positive line is dumamo na siya ng single pole type circuit breaker. Bago paglabas niya, kasama siya ng negative line, pinadaan natin siya dito sa likod ng ating power wall. So dati dito siya na-connect, no? Pero yun nga, ang plano natin is connect siya dito sa GenType power na naka-series. 24 volts din siya. No? Pero mas malaki kasi yung capacity nito, kaya ang goal natin talaga dito siya i-connect. So pinadaan ko siya sa likod ng ating power wall bago lumabas yan dito sa gilid. So ito na yan, no? Negative line tsaka positive line. Pero ang ginawa natin dito guys, hindi natin siya dinerecho dun sa terminal ng ating battery, no? Ito yung main positive line tsaka yung main negative line. So binabawasan ko rin kasi, no, minimize natin yung pag-connect ng napakaraming wire dun sa battery terminal. Dahil nga naka-double AWG6 naman tayo dito, no? So okay lang kahit hindi ko i-direct dyan, no? Kasi makapal naman yan, makapal yung ginamit nating wire. So ang ginawa natin, nag-connect tayo dito sa input lang ng MCCB natin. Diyan natin siya kinonect, no, yung positive and negative line, no. Good as ano na rin yan guys, ha? Good as parang kinonekta mo na rin siya sa terminal ng ating battery kasi nga naka-double wire tayo na AWG6. Tapos ito yung pangalawa nating nirewire, no, yung ating solar charge controller na MC series going to battery. So dati ang china-charge nito ay yung ating GenType power na 280 ampere hour. So magtataka siguro kayo, no, 20 ampere solar charge controller lang to, pero ang china-charge niya ay 280 ampere hour na battery. No, actually guys, ito ay tulong lang. Secondary charger lang kasi ito nung ating GenType power dati. No, which is ang primary charger niya dati is itong ating EP-Ever na 40 ampere na solar charge controller. Pero dahil nga nilagay na natin yung ating MA series dito sa ating GenType power, no, hindi na natin kailangan yung MC series natin dito sa GenType power. So ang ginawa natin sa kanya is ito ay kinonect na natin dun sa ating 24 volts na 100 ampere hour na power wall. No. So mas madali yung connection ng wiring nito, no, kasi magkatabi lang yung ating solar charger at yung ating battery. So ayan siya guys, so positive and negative line, the usual na ginagawa ko is yung positive line pinapadaan natin ng circuit breaker, no. Ito ay waterproof type circuit breaker ang ginamit natin, no. Bago bumaba siya kasi nandito sa ilalim yung ating battery terminal, no. Yung positive and negative terminal niya is nasa ilalim ng ating power wall. Ngayon, tapos na yung ating pagre-rewire. Ano bang ina-expect natin dito sa ating setup ngayon? No? Ina-expect natin na the following days, mag-i-increase yung harvest nitong ating SRNE solar charge controller kasi inako nyo na lahat ngayon, no?
Kumbaga lahat ng responsibility para i-charge yung ating Gentile power is sa kanya na lahat. So dati dalawa sila. So papakiramdaman natin no, kung kaya talaga ng SRNE na i-handle yung ating solar panel na dalawang 610 watts. No? So pero ang ini-expect ko nga dahil wala nang switching ng solar charge controller ngayon is mas tataas yung makikita nating solar harvest dito sa ating SRNE MA series. Dito naman sa ating MC series, no, dahil nakakabit na siya dun sa ating power wall, wala tayo masyadong expectation dito sa ating MC series dahil nga dalawang 200 watts lang yan na Jinko Tiger Neo, yung solar panel niya, no. So, expect ko lang na the usual harvest pa rin yung makukuha natin sa kanya, no. But ang gagawin ko ngayon dahil nga medyo mababa lang yung harvest ng ating Jinko Tiger Neo dahil 400 watts lang yon. So, ang gagawin natin ngayon is magbabawas tayo ng load para dito sa ating power wall na 24 volts. So, most ng loads ko is dito natin ipapasok sa ating Gentile power na 24 volts, 280 ampere hour. Several days later. 5:56 PM na guys, no? So, pag chinek natin yung ating SRNE application, no, sa ating mobile phone, no, ito yung ating para sa MA series na solar charge controller. Ito naman is yung para sa ating MC series na solar charge controller. So mapapansin natin dito na parehong 0 watts na, no, yung galing sa ating solar panel. Wala nang power na pumapasok dun sa ating solar panel at this time, no. And ang gusto talaga nating i-share dito is yung historical data na record natin, no. Kasi almost, no, more than a week na since na nag-switch tayo ng solar chargers to sa ating mga battery. So ito ay para sa Gentile power natin na 24 volts, 280 ampere hour na, no. At ito naman is para doon sa ating 24 volts na 100 ampere hour na power wall naman. So, check na natin ngayon yung ating historical data. So, magsimula tayo sa MA series. So, MA series, punta tayo dito sa history. Ayan. And, ayan guys. So, second to last row is charging capacity. Ito yung ating harvest, no? So, kapansin-pansin yung ating harvest ngayon is talagang tumaas siya, no? So ngayon is 4.5 kilowatt, no? Kahapon 4.6, no? Tapos yung mga ibang day yan medyo mababa, 2.8, 4.1, 3.5, 4.8, 2.9. Pero overall guys, tumaas yung harvest natin simula nung hindi na nagsuswitch yung solar charge controller. Simula nung ito na lang yung ating solar charger para do sa ating Gentile power, no, na battery. And then pagpansinin din natin to na yung max charge current, no, yan 37.1, 40 ampere solar charge controller to guys, no. So ito yung max charge current niya, halos nasasagad niya, no, 37.1, 34.8 ampere, ayan, no, nasagad niya dito 40.22, 40.14, 40.24 ampere, no, 40.3, no. 4 na araw niya nasagad yung charging current max, no, ng ating solar charge controller. Tapos yung last, no, is 36.99. Okay. Then dito naman tayo sa kabila, no. Hindi tayo nag-expect dito na masyadong malaki kasi nga mababa lang naman talaga yung solar panel dito. We expect as usual harvest pa rin, no. So yun na nga ang nangyari dito, no. Yung usual harvest ng ating MC series partner with ating Jinko Tiger Neo na solar panel, no. Charging capacity, ito yung last row. Ito yung usual harvest niya pa rin, 0.8, no. So kahapon medyo mataas, 1.077 kilowatt-hour, no? 0.949, 0.876, 0.718, ayan, 1.1,
1.013, no? Tapos 0.58. So, sa charging current niya, 20 ampere solar charge controller to. Yung charging current niya halos half lang normally, no? Ayan, no? 10.29, 10.74, no? 12.6, ayan. Ayan, medyo mababa dito sa dulo. 6.84. So, yan yung normal na charging current niya. Ayan. So, today is 9.18. So, yung average niya is around 10 ampere. So, ibig sabihin, okay pa rin yung solar charger natin dito. Kasi hindi naman niya na-max yung charging current niya. So, ang naiisip lang natin ngayon, no, kasi dito sa ating MA series, no, so ilang days na nasagad niya yung charging current, no, dito. Ayan, no. 4 na araw to. Sunod-sunod, no, 40 amperes na sagad niya. No, tapos ito yung max charge power. Ito yung galing sa ating solar panel. So, imagine niyo guys, dalawang 610 watts. So, ang total talaga niyan is 1.220 watts power, di ba? Pero dito, ang nakukuha niya lang talaga, dahil nga ito ay 40 ampere solar charge controller lang, so nakukuha niya lang is around 1,100 watts, no? So, hindi niya nakukuha lahat. So, nakakapag-isip tayo ngayon, guys, na in the future, pwede tayo mag-upgrade ng solar charge controller, no? Kasi, parang kinukulang siya, no? Kinakapos ang ating 40 ampere solar charge controller kasi nasasagad siya dito. Nasasagad yung charging current niya. So, pwede tayo mag-upgrade in the future na somewhere maybe 60 ampere na solar charge controller para sa ating panel na JA Solar Panel partner with Gentai Power na battery.